Handa na ba kayo? Samahan kami sa isang biyaheng punong-puno ng kwento at ganda dito sa dulo ng norte. Magsisimula tayo sa Claveria Bayview Boulevard, isang paraisong patunay na pwedeng magsama ang ganda ng kalikasan at gawa ng tao. Silipin din natin ang kalapit na Blue Lagoon, isang asul na hiyas na tila nakatago sa gitna ng mga bundok. So nandito na tayo, ginabi na tayo, pero nandito na tayo sa ano natin, sa ispatan natin. Napakagandang kalikasan nito. Talaga namang tropical vibe. Makikita nyo, napakaganda. Nasa Boracay, bro. Oo, ayun yung sunset, oh. Nakikita nyo yan, oh. Diba? Ganda. Napaka-serene ng lugar, napaka-tahimik, at talagang secluded. pero ito po yung harap. Si Manong R Hotel. At ito po ay isang napakagandang boulevard. So tara, pagpaalam naman na kami. At pinayagan naman kami dito. Titignan natin ang ating dadaanan at maraming nyug sa daan. Walang buko dyan, ha? Wala. Okay, bawi. Parang Boracay. Yon. Okay. Kinabukasan, ay maaga kami nagising para masilayan ng bukang liwayway. At lalo kami namangha sa ganda ng lugar. Good morning. Ngayon, hindi na ako nakapag-vlog kagabi, no? Kasi grabe pagod. Tapos, gabi na kami nakarating dito sa sa inispatan namin. Nandito kami sa Claveria Bayview Boulevard. Guys, tignan nyo yung view natin. Hey. Ito pala si paki-follow nyo si Kazumi the Adventurist on Facebook. Ang gaganda ng mga, kung gusto nyong makakita, mga magagandang view dito sa Cagayan. Syempre si Kuya Ian, I Am Nothing, kung gusto nyong makakita ng mga camping and adventure din, no Kuya? Siya yung sumasama sa atin kung saan tayo i-spot. At so far, kita nyo naman the best. Ang ganda. Parang commercial, no? Ang ganda, guys. Napakaganda. Sobrang ganda dito. Umaga pa lang nakapag-desisyon na kami na dito kami mag-stay ulit. So mag-extend kami dito. So ganun lang. Napakaganda, guys. Diba? So ayun, tapos mamaya iikutan natin dito sa boulevard kung saan na hindi natin nagawa dahil nag-edit lang tayo maghapon. Hindi lang ganda ng lugar ang makikita rito, kundi ang magandang tradisyon na hanggang sa ngayon ay sinasagawa. Saksihan ng daklis, ang tradisyonal na paraan ng pangingisda sa Claveria. Dito, hindi sapat ang lakas ng isa. Kailangan ng kapit-bisig ng buong komunidad para hilingin ang biyaya ng dagat. At sa dahil hindi nga tayo nakapag-ikot, ay maraming salamat kay Ilocano Daily Vlog para sa pagpapahiram niya ng mga clips. Okay, lunchtime na. Hindi pa rin tayo tapos mag-edit, syempre naman. Sana ma-upload natin to mamaya. Sa likod pala namin, merong parang hotel. May hotel dyan. Manong R. So, ito kami. Magkakasama kami dito, sabay-sabay kaming kakain, syempre. Ayun, sarap nun, Tapos meron tayong followers na dumating. Siya yung nadagdag. Si Sir, wag ka na mahiya. Sir, ano name mo, sir? Sama na kita sa vlog ko. Sinong gusto mong i-shout out? Shoutout sa mga kabanda ko dyan, man. Sipra kayo dyan, man. Rock and roll, man! Ano name mo, sir? Shaolin. Yan, si Sir Shaolin. Kasama niya si Sir Long hair. Long hair. Ito pa lang yung Shaolin na malaki ang buhok. Long hair, Rock and roll, man! Hindi siya pumasok. Hindi siya pumasok. Bad influence talaga si Kuya Boy. Shaolin pero bad influence, no? Shaolin pero long hair. Ayun, kakain na tayo, guys. Let's go. So, ayun, hapon na. Dahil nandito tayo sa sa raw spot, subukan nating makiligo dito para makaligo tayo ng maayos. Meron daw dito so di ba ganito yung itsura diyan sa sa spot natin. Sa harap talaga niyan merong ganitong establishment. Tapos ito yung
Boulevard. Tatanong lang tayo dito kung saan tayo pwedeng makiligo. Napakaganda dito guys, oh. Napakaganda talaga nung vibe ng lugar. Sarap lang magstay. Doon tayo chill, di ba? So ayun guys, update ako kung makaligo tayo. Pwede po makiligo? Magkano po? 20. Saan po? Dito po? Pwede. Dito po. Thank you po. Ayos. Hindi mo makakalain na sa mga ganitong crosspat. Makakaligo ka sa ganito kagandang siya, di ba? So, for only 20 pesos. Ligo rin pag may time. So, maliligo muna tayo guys. Let's go! Oh, tapos na tayo maligo. Kita niyo yan? Pakaganda ng landscape dito. Tapos maganda pa yung sunset dito guys, abangan nyo. Patroon tayo mamaya. Let's go. Cruising down the narrow lane, freedom rides with no restraint. Mountains call where skies are blue. Key camper dreams coming true. A bed, a stove, and stars above. Tiny truck but full of love. Pack it like the world's our map. Adventures here, no need to nap. K-camper life is all we need. Rolling free at wonder speed. Tiny wheels, big dreams we chase. Finding joy in every place. Pagkagat ng dilim, napagpasyahan namin maglakad-lakad. Ayun, bibili kami milk tea. Hindi kami magja-jogging dito sa Boulevard. Ikaw bro, gusto Ay, mo ano ba- pong nila, maire-recommend po nila sa milk tea? Taro din po. sir. Taro din? Bukod doon. Or winter melon. sir. O sige, doon ako sa winter melon. Yung tig 49 na rin. Dito tayo sa Vineyard. Ano yan? Hindi ko na mabasa. When affordability meets quality. Wow. Big word. Affordability meets quality. And yun yung view guys. So, ano daw yun? Lakay-lakay tsaka bakit-bakit. Ano yung lakay? So parang mag-asawa sila, ganun? Ubing-ubing? Ubing. Lakay, lalaki. Bakit, babae, ubing. Ay, ano po yung cute. May theory. Alam mo ba tayo yung churi? Yung ano po, yung mag-asawa po na mangingisda po yung ano lalaki. Then, may humingi po sa kanila ng ng tubig ata, sir. Then, dahil po hindi nila binigyan, yung matanda na humingi ng tubig sa kanya, nung ano po sila ng tubig, naging bato po sila. Nung nabasa sila ng tubig dagat, Opo. naging bato sila, pati yung anak niya. Opo. Oh. Pero yung anak po nila nawala po. Sino ang hindi nagbigay, yung lalaki? Opo. Ayan, so ang lesson ng story is laging Magbigay. maging mapagbigay sa mga hindi kilala. So ate, may tubig ka pa dyan. Magbibigay si ate so hindi siya magiging bato. Gusto ko yan. Galing ng segue mo So alam nila, ayun yung istorya ng lakay-lakay at bakit-bakit. So kaya naman pala ang mga lokal dito is mapagbigay. Hindi lang rito, ang Pilipinas ay tunay na mayaman sa alamat. Siguro sa ngayon, sa gitna ng teknolohiya at modernong mundo, tila hindi na sila tinatangkilik. Tila nalimutan na sila ng panahon. Ngunit sa makalumang paraan na ito, sa bawat kwento ng pinagmulan, sa bawat aral na nakatago sa likod ng mga mahiwagang nilalang, doon tayo hinubog. Ang mga alamat na ito ay naging epektibong gabay upang maging mabuting tao ang bawat Pilipino. Doon natin natutunan ng disiplina, ang paggalang sa kalikasan, at ang takot sa paggawa ng mali. Nag-iikot po kami sa Pilipinas. Ay, wow. Opo. Nagbo-vlog po kayo, sir? Nagbablog po kami. Siya po si Boy First Time. Boy First Time. Ano si Kay Kampi? Ako po si Kay Campi. Ikaw. Magandang hapon pa ba? Nandito tayo ngayon sa Claveria Bayview Boulevard kung saan na tayo ay iinom ng milk tea dito sa Vineyard
coffee and milk tea, kineme. At i-rate natin ang winter melon na sinuggest ni ate. Ate, anong name nila, te? Deborah, sir. Devora. And kayo po? Joanne, sir. Joanne. Ayun, o. I-rate natin. Hindi masarap. Ay, hindi masarap. Masarap. Hindi talaga, malasa kasi. Masarap, guys. Uminom kayo ng milk tea. Kung tiga rito kayo. Ay, may mga namit tayo, di ba? Marami tayong mga namit dito, mga vloggers. So, ayun, hindi nyo pa ba napablog to sa Vineyard? Ito, guys. Dito lang siya sa Boulevard. Pili na. Thank you po. Maraming salamat po. Kinabukasan, kailangan na umusad. So, update tayo. Papunta na kami ng Patapat Bridge. Galing tayo ng Claveria, Bayview Boulevard. So, hindi tayo masyadong nakapag-vlog doon kahit kagabi. Kasi hinahabol ko yung episode na i-upload ko ngayon, mamayang gabi. Sana matapos ko. Medyo hinabaan ko na para sulit naman. Siguro 1 oras yun. Medyo struggle pa tayo sa editing, no? Hindi tayo kasing galing ni Kuya Boy P. So, onte-onte along the way natututo tayo. At saka nag-i-improve. Yun yung mahalaga. Tsaka kahit na hindi pa tayo ganun ka husay, sinusubukan natin. Diba? So, na-full yung storage natin. Hindi tayo nakapag-vlog. Hanggang makapunta tayo dito, nakapagbura na ako ng ibang mga files. Nandito tayo ngayon sa Patapat Bridge. Nag-stop over lang. Paganda, guys. Sheesh! So, ayun. Di ko alam kung saan kami matutuloy ngayong araw. Pero enjoy lang natin yung biyahe. Ang ganda rin nung daan papunta rito. So ayun lang, update tayo mamaya. Let's go. Yan mo na, yan ang comfort na niya. Hop. Ano ba to? Ilocos Empanada, Patapat Viaduct. So nag-stop over tayo dito para tignan yung napakagandang view ng Patapat Bridge. Tapos kumain ng Ilocos Empanada. Sarap. Tapos tinawagan ko yung si Mrs. para inggitin sa view. Tama ka sa vlog. Ano sasabihin mo sa vlog? Let's go. So ayun, makalagpas lang pala ng Patapat. Merong kainan kaming nahintuan dito sa seafood restaurant. Tapos ayun na yung mga windmills. So after dito sa pagkalagpas ng Patapat, huminto na rin kami dito para mag-lunch. Dito na lang pala kami magla-lunch bago humanap ng spot. So ayun, kain muna tayo. Let's go. So katapos natin kumain, na siesta lang tayo dito sa kinainan natin. Hindi ko naubos yung ano ko, binaong ko. Ito, adobong set octopus. Adobong octopus. So, chill lang tayo dito. Kuya ako'y lang. Kuya ako'y mode. Ayun, katatapos natin kumain. So, kilometer check pala. Ngayon ko lang napansin. 1,013.5 kilometers na ang tinatakbo natin sa Philippine Loop na to. At ang sasabi ko lang, tayo ay nandirito na sa Ilocos at ika-12 araw na natin na umiikot o bumabiyahe. At ang masasabi ko lang talagang marami akong natututunan sa biyahe na ito. Siguro bilang vlogger hindi pa ako ganun ka-efficient kasi talagang nagsasanay pa lang din naman ako. Hindi ako mabilis mag-edit. So possible na hindi ako kikita sa biyaheng ito.
dahil mapupunta lang sa gastos o baka mas malaki pa yung gastos mo. Parang ganun. So ginagawa ko talaga to para mamahagi din ng ating adventure at syempre ay kumita kahit papano, pero sa ngayon talagang hindi ko nakikita yung kita. Pero okay lang kasi kumbaga learning phase, marami akong natututunan tsaka natutuwa ako kasi gusto ko tong ginagawa ko dahil yun nga, maraming new experiences para sa akin ang binigay ng paglalakbay na ito. Maraming learnings, syempre yung mga napuntahan natin, mga nakilala natin, mga nakadaupang palad natin, natutuwa ako at nakatagpo tayo ng iba't ibang klase at iba't ibang ugali ng mga tao. So far, lahat naman ng nakakadaupang palad natin ay may mabubuting puso. So ayun, update na lang kami mamaya. Let's go. Nasa Ilocos na talaga kami. Windmill everywhere. Kaya pala malakas ang hangin dito. Maraming electric fan. So nandito na tayo sa Saud at napakaraming wait lang. Tatanong-tanong tayo. napakaraming beach pala dito. Doon na lang muna tayo, bro. Tanong-tanong tayo. Oh, nandito tayo sa Saud, Ilocos Norte. At pagkatapos na maligaw sandali, ay nakarating din kami dito sa aming pakay. Dito sa Windmill Beach, Ilocos Norte. Grabe ang init dito sa Ilocos. Nangangagat. Napakalaking tulong ng sleeve by Uncle Sam. So, nandito tayo sa malaking electric fan. Sa 9 na kilometrong baybayin ng Ilocos Norte, nakatayo ang Bangi Wind Farm, ang kauna-unahang commercial wind farm sa Timog Silangang Asya. Binubuo ito ng 20 turbina na may taas na 70 metro bawat isa. Humuhuli ito ng lakas mula sa West Philippine Sea upang magbigay ng 40% ng kuryente sa buong lalawigan. Higit sa pagiging simbolo ng renewable energy, isa na itong tanyag na tourism icon na pinagsasama ang makabagong teknolohiya at sining ng kalikasan. So, dumaan tayo dito sa beach na may mga windmill. Ayan, napakalaki. Grabe yung init. Tapos, bumili tayo ng mga souvenirs. Bumili ako ng ref magnet. At sila Kuya Boy P, bumili rin ng mga stickers. So, ayun, diretso na tayo. Hindi ko alam saan tayo pupunta. Update ako mamaya. Let's go. At dahil sa grabing init ng panahon, ay napagpasyaan namin na mag-mall. Magandang araw po. Gandang buhay. Magandang Checking buhay. lang natin ha. Sige po. Driver's license. Ito. Saan saan galing? Sure. Galing po kami ng Ano din? May mga ang daming bagay Claveria. Ay, Claveria lang. Yung mga van galing ng Apayao. Kayo. Oh, thank you. Maraming salamat. Chocolate cherry. Bro, okay ka na? Okay na, Kois. Maraming salamat po. Thank you po. So, ayun, second time natin na harang o napara din ng LTO sa pagbabiyahe natin at this second time around okay na. Wala tayong violation. So, chine-check na natin lagi bago tayo bumiyahe. Yung mga dapat check. Naka-kompleto naman tayo sa race pro. So, ayun, tuloy-tuloy ang biyahe. Okay, expenses check muna tayo. Kwenta ko na tayo ng mga nagastos natin past 2 days. Bumili kami ng milk tea. Unang-una, bigay kami na, nasabi ko na yata, nakapag-vlog na ako. Nagbigay kami ng 100 kay tatay. Naligo kami doon for 20 pesos. Tapos, bumili kami ng milk tea, 49 pesos. Tapos, ano ba yung kwek-kwek? 25 pesos. Tapos kanina, kumain kami ng Ilocos Empanada for 75 pesos. Tapos bumili ako ng ref magnet souvenir for 3 for 100. So, yun yung mga ginastos natin so far. Kumain pala ako kanina. Kumain kami 125 yata. So, parang ganun, 125 isang kanin tsaka adobong octopus. Octopus daw yun. Ayun, so far yung mga ginastos natin para maalala ko dito sa vlog kapag kinuwenta ko. So ayun, update na lang ulit ako. Let's go!
nandito kami ngayon sa SM City Lawag dahil sa init ng panahon na pa-SM. Tsaka may bibilin kami na mahalaga para sa ating pagpa-vlog. Si Kuya Boy P ay excited na excited. Bibili siya ng SSD. So magtitingin din ako. Sa labas lang talaga bro ang car park. Okay, ikot ka na dyan. Lawag SM City Mall. Yan. At hindi po ito nagkataon. Talaga ito po ay metikulosong pinlano ni Kuya Boy P. Planado. Nag-aya siya ng yogurt kay Ate Prisha bilang suhol. So, nandito na naman kami sa mall at kami nakadama ng kaginhawahan sa buhay dahil malamig dito at napakainit sa labas. So, ang una nating hanapin ay yogurt. Yogurt. Oh, yogurt yan. Ilaw-ilaw. Ilaw! Parehas pala kaming mali. Paano ba ang tamang pag-pronounce nito? So, ngayong araw po ay magwawaldas kami. Deserve po namin to para sa ika-12 araw ko ako ng pag-Philippine look ng biyahe natin. Ano ba? Palabas? Iba trip dito no, lahat ng yogurt dito bro. Titikman niya. Huwag ka nang umapila, Kuya Boy P. Baka maunsyami pa ang ating plano. Yogurt tour. Block 513. 513. At bago kami tumuloy sa aming tunay na pakay, ay kumain muna kami ng pananghalian. Ngiting tagumpay yan dahil Mission complete. Kami ay aalis na sa mall at babalik na sa kalikasan. So, kita-kits tayo. Let's go. So ayun, tapos na kaming mag-mall. Kumain lang kami. Tapos may binili si Kuya Boy P. Ako rin pala may binili. Binili ako ng Bro, basahan. ano tayo? Daan muna tayo ng palengke. Imamapa ko muna yung palengke. Sabi guys. Saan to? Itong electric pa na. Ha? Saan yung electric pa na yan? Saan? Sa windmill. Sa Banggi. Gawin mo daw yung isa, sabi ni Nana. Grabe yung yung init, nakakawala ng lakas. Para akong biglang nanlambot. Grabe. Pero kailangan kong pre-hydrate. Try natin kung may mabibilan tayo. 1 kilometer away daw ang palengke. Hindi na kami nakadaan sa palengke at tumiretso na kami sa aming tutuluyan dito sa Bislac River, Ilocos Norte. Ito sa may tabing, sa may lilim. Oo, doon? Oo. Lipat na lang tayo mamaya. Shoutout kay Kapitan para sa pagpayag na magstay kami dito sa Baraka River siguro ito. So, ayan. Dito na tayo. Ang plano, maghahamok muna ako at matutulog. Mamaya na ako magsiset up. Hulas na hulas ako. So, ayun. Set up muna tayo. Let's go. Nilatag ko lang ang ating hitchamok at nagpahinga sandali. Maya-maya pa ay bumisita ang ating mga kapwa ka-first timers. Sabay-sabay naming sinaksihan ang napakagandang paglubog ng araw. Magandang gabi. Nandito kami sa Baraka. Sa Bacara River, napakalamig dito pero pag tanghali, umaga mainit. So ito si Kuya Boy P.
nag-edit para sa inyo mga ka-first timers. Grind lang ng grind. Yan. At si Ate Prish ay nag-aaya na. May kasama pala tayo ditong magka-camp. Hindi Ayan tambay. po. Tambay lang po. Tambay lang po pala. Sila sir. Sir, anong name nila sir? DJ po. Sila sir DJ tsaka si ma'am. Leia po. Ma'am Leia. Tiga rito po kayo, no? Lawag po. Tigalawag. Ayan, Tigalawag. May dala silang pizza tsaka. Subscriber. Ayan. Ganda oh, gym niyo. 2008. At pagkagat ng dilim, ay sabay-sabay kaming muling naghapunan at masayang nagkwentuhan hanggang sa matapos ang araw. Backpacks on at the airport gate. Stickered vans in the morning haze. Map on the dash, but we chase detours from lower windmills to Siaga waves. Sunburn nose, flip flops on the sand. Halo, halo drip on my wristwatch band. Picture tile, just one more shot. Every stop a story we almost forgot. KKMP8 on a loop, on a loop. From the north side breeze to the southern blue. Same old vodka adding a brand new view. KKMP8 on a loop, on a loop. Every mile another inside joke. Every day another tale we spoke. So ayun, bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang i-shoutout sina Aldwin Luis Nabong at ang buong Nabong family, kay Mads Channel 9795, kay Duncan TV Moto, kay Enchanes Russell 7993, kay Trivi Outdoor Adventure PH. Maraming salamat sa magandang upload mo nung nakaraan. Kay Capti Adventure, tsaka happy birthday o belated happy birthday na kay Jerods dahil sa late tayo nag-upload. Kay Teen Snap Tech, sa wife ni Kuya Bong Presno, si Ma'am Elna Presno, kay Tia I2M6F, kay Reg Antonio at sa buong bahay nila na lagi nanonood ng vlogs natin, kay Erwil David Pasyon, maraming salamat sir. Siya yung gumawa ng outro music natin. Kay Sir Crisanto Francisco para sa malupit nating stickers, available guys pero limited lang. At syempre, sa merch natin, K-Cup, tsaka sa K-Shirt, available pa rin sa Shopee. Nandun yung link sa description. Maraming salamat sa panonood at sa suporta guys. KKMP8 on